Kapag talaga mahal mo ang isang tao, lahat kaya mong gawin. Mapaligaya lang siya. Lahat kaya mong gawin para maging sayo siya. Pero minsan, kapag alam mong wala ng pag-asa, mas mabuting magpaubaya ka na. Mas mabuting magpalaya ka at palayain mo ang puso mo kahit masakit tanggapin na wala na talaga siya at di na babalik sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawa ng hakbang sa mga pwedeng mangyari. Kaya ito, nagdarasal na lang ako na sana walang mangyaring masama. Na sana magkaroon ng himala. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakikita ko siya. Papalapit sa pintuan ng silid ni Kuya William. Kung papasok man siya dun, may pagkakataon ako na makapasok sa silid ko. Tapos, gigisingin ko kaagad si Kuya William. Nasa silid ko naman siya eh. Ganun na lang ang gagawin ko. At kahit natatakot ako, tatakbo ako ng mabilis. Tapos, diretso pasok sa silid. Tapos, laka agad. Kaya lang, paano si Nadib? Naku naman, baka doon siya pumasok. Ano bang gagawin ko? Baka may mangyari masama kay Nadib. Ano ba yan? Hindi ako makapag-isip. Pero teka, andun na siya sa harapan ng pintuan. Ano bang dapat kong gawin? Pero bakit nakatayo lang siya dun? Bakit di pa niya buksan ang pintuan? Sa mga sandaling to, pinagmamasdan ko lang siya. Nakatayo lang siya dun. Tapos, nakarinig ako ng parang umiiyak. Hala, umiiyak ba siya? Pero bakit? Oo, siya nga yung umiiyak. Kahit nakatalikod siya, nakikita ko pa rin na pinapawi niya yung mga luha niya habang nakaharap siya sa pintuan ng silid ni Kuya William. At sa bawat sandaling lumilipas, hindi siya gumagalaw. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya pero natatakot pa din ako sa mga pwedeng mangyari. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit di pa niya buksan yung pintuan na yun para magawa ko na yung mga plano ko? Tapos ito, sumandal siya sa pintuan tapos yung patalim na makalawang itinutok niya bigla sa may pagitan ng dibdib niya. Natakot ako sa pwede niyang gawin. Alam kong tatapusin na niya yung buhay niya pero ayoko makakakita ng ganun. Kaya ito, hindi ko napigilan na magsalita. At kahit natatakot ako, naglakas loob ako na lumabas sa ilalim ng lamesa at ulitin sa kanya ang unang salitang sinabi ko. Ate, huwag mong gawin yan. Matapos kong
ulitin ang salitang yun. Nakatingin lang siya sa akin. Lumuluha siya at bakas ang labis na kalungkutan sa kanyang mga mata. Sino ka ba? Bakit mo ako pinipigilan? Ate, masama kasi yung gagawin mo. Huwag mong ituloy yan. Wala namang nagmamahal sa akin. Kaya huwag mo na akong pigilan. Ate, pakiusap. Huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Alam kong pagod ka na. Alam kong nahihirapan at nasasaktan ka na. Pero huwag mo nang palalain yung sitwasyon. Alam kong may tamang tao para sa'yo. Nagmahal lang naman ako. Pero alam kong kasalanan ko kung bakit naging ganito. Ate, akin na yung patalim na hawak mo. Bahala ka kasi makalawang na yan. Baka matetano ka. Kahit natatakot ako, dahan-dahan pa din akong lumapit sa kanya. At eto, halos abot kamay ko na siya. Kaya lang, pakisabi kay William, patawad. Pagkatapos niyang sabihin yun, ibinigay niya kaagad sa akin yung makalawang na patalim. Tapos ito, marahan siyang naglakad papalabas dito sa pintuan sa kusina. Pagkalabas niya, nawala na yung kaba at takot na nararamdaman ko. Tapos ito, di pa din ako mapalagay kaya sumilip ako sa may pintuan kung saan siya lumabas. At ayun, nakita ko siya. Naglalakad sa kawalan na parang walang patutunguhan hanggang sa maglaho na lang siya bigla sa dilim. Nang mawala na siya sa paningin ko, isinara ko na yung pintuan. Tapos eto, iniwan ko na sa lamesa yung makalawang na patalim. Diretso na ako sa silid ko. Tapos eto, ginising ko na kaagad si Kuya William. Kuya William, gising. May sasabihin ako. Kaya lang si Kuya William, eto, hinawakan yung ulo ko tapos sinubsob ako kay Bembem. Gagi, napasubo tuloy ako. Kaya ito, tinuloy ko na. Ay naku. Kaya ito, nung matapos, saka ako palang sasabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Kuya William, andito kanina yung ex mo. Nakausap ko sa kusina. Wika ako. Kaya ito, bigla siyang nagising. Tapos, diretso sa kusina. Sumunod ako sa kanya at paglabas ko, hawak na niya yung makalawang na patalim. Tapos, nakatingin siya dun sa putik, sa sahig. Mari, hindi ka ba niya sinaktan? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Hindi naman. Pero umiiyak siya kanina. Tapos sabi niya bago siya umalis, patawad daw sa mga nagawa niya. Hindi ko alam, Mari. Mahirap magpatawad. Lalo na sa mga ginawa niya. Pero sana mapatawad mo pa din siya. Hindi ko alam, Mari.
Sa mga sandaling to, niyakap ako ni Kuya William. At mula sa napakatahimik na gabi habang yakap niya ako. Lo, ano yun? Parang may naaray. Tapos, naungol sa silid ni Dave. Kaya ito, lumapit kami sa may pintuan at pinakinggan namin. At aba, oo nga. May bembangan na nagaganap. Kakatok sana ako kaya lang. Tinigilan ako ni Kuya William. Maki, ikaw din. Bembangin ko. Sige. Ang tanging sagot ko. At dahil araw ng mga puso ngayon, padalahan niyo naman ako ng cake. Send Gcash na lang po. I love you all mga bebe loves. Ito yung Gcash ko. Salamat po. Hindi pa tapos ang kwento ha. Kalmahan nyo lang. Basta wait ko yung magpapadala ng pa-cake ngayong araw ng mga puso. Love you all.